So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase still ang isang very mabenta na smartphone, ang iPhone XR. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, yan, matagal na tayo hindi nag-iPhone review. Babalik ulit natin yan. Pag-uusapan natin lahat ng lineup ng iPhones today. Pero ang una muna natin topic is the iPhone XR. So itong iPhone XR ay syempre sobrang mura na lang pag bibili kayo sa Green Hills. Sa pa ba tayo bibili? Dito sa legit seller natin na si Ate Mayet ng CMB Gadgets. Located po sila sa stall XB02, 2nd floor, Green Hills, San Juan City. At located din sila sa 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City, ang Kenya Telecom. Yung mga details ay lalagay ko dito sa video natin. At syempre, kung naghanap din kayo ng murang mga chargers, meron tayong re-recommend. Nandito rin niya mag-ads tayo dito. Maglalagay tayo ng hapyaw na about sa charger. Pero ayan, meron tayong mga ino-offer ng mga murang chargers dito sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makukuha ang mga chargers na pwede nyo magamit sa inyong mga iPhone. Hindi lang XR, lahat ng mga iPhones. Brand yan ng Anker, Ugreen at Romos. Again, nandito lang yung link niya sa video natin kung naghanap kayo ng mga legit na charger, okay? So, mas magandang gamitin nyo yung mga okay or legit na chargers compare sa mga OEM, di ba? Mas better, syempre, yung dun kayo sa mga pinagkakatiwalaan brand kasi pinaka main factor din natin sa pag-charge ng battery is yung power brick mismo. Kasi pag gumagamit kayo ng hindi original or hindi trusted, minsan mabagal mag-charge, masisira ang battery health nyo, baka masira din yung battery mismo ng smartphone. Okay? Kaya dyan lang kayo bibili ng battery, dyan lang kayo bibili sa ating link ng chargers, no worries, mga official stores po yan ng mga pinagkakatiwalaan natin brand. At yan po yung mga ginagamit nating charger. Bago natin i-continue ang video, naghahanap ba kayo ng mga charger ng inyong iPhone na syempre legit at magpagkakatiwala ang brand? Meron tayong ma-offer dito ng mga power brick ng Romos, 30 watts power adapter. Meron tayong Ugreen na 20 watts power adapter, nasa 200 pesos lang ito. Ito nasa 300 pesos at Ugreen 20 watts na travel adapter din, nasa 200 pesos lang to. And syempre Anker na power brick na 30 watts na nasa 400 pesos lang. Biruin mo, mga chargers na third party original brand na nasa below 500 pesos lang. Yung mga link niya nandito sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha. Mga power brick na to ng Ugreen, Anker, and Romo. So again, pag dyan kayo bumili, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha nyo dito lang sa ating product link. So i-check out nyo na itong mga chargers na to para magamit nyo sa mga iPhones nyo. Okay, next pag-usapan na natin ang iPhone XR. So itong iPhone XR ay na-release nung year 2018. Ito po yung pinakamurang iPhone sa lineup ng XS series. Meron tayong iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR. So, tatlong iPhones yan at may maliit na XS, nasa gitna yung screen ng XR, tapos pinakamalaking XS Max. Yung iPhone XS is 5.8 inches, iPhone XR is 6.1 inches, and XS Max is 6.5 inches. And yes, mga idol, ang basa po sa XR is iPhone XR, okay? Even sa Green Hills, yan naman sinasabi nila XR. Ang proper pronunciation po ng XR is XR. Roman numeral 10 is X, tapos R series ng iPhone, okay? So, magandang i-clear kasi marami rin nagko-correct sa akin sa comment section na hindi ko rin maintindihan. Lods, bakit 10R ang sinasabi mo? XR yan, anak ng kabayo naman. Nag-correct ka na lang, mali pa. Di ba? So, syempre, dito i-clear natin yan para wala na tayo maiwasang mga nagko-comment na ganyan sakit sa ulo, di ba? And okay, first reason why should buy the iPhone XR today? Affordability. So, kung naghanap kayo ng isang iPhone na pasok sa inyong budget, di ba, iPhone XR na rin ang pinaka-the best na i-consider. Unang-una dyan, 8,000 pesos. 1 to 8 usually pwede nyo makuha ng 7 to 8,000 pesos sa market. Kaya Ate Mayet usually I think nasa 8 to 9,000 pesos 120 gigabytes. And ito na ang sinasabi ko, don't get the 64 gigabytes.
Huwag nyo nang kunin ng 64GB na iPhone XR ngayon dahil sasakit lang ang inyong bonbonan. Dahil maliit na po ang 64GB, especially for iPhones ngayon 2026. Dahil hindi po na-expand ang storage at malaki po kumain ng storage yung kanilang operating system. And quick reminder lang, iPhone XR is until iOS 18 na lang. Pero ito na naman ang pinaka-question dyan, Lods, wala nang update, ba't mo nire-recommend? Yun yung tanong nila eh. Again mga idol, ang iOS 18, napakatagal pa yung magiging reliable sa market. Kasi, na-update pa yan ng mga security patches ng Apple and support pa yan ng mga applications today. Lahat or majority ng mga application ay still support pa sa iOS 18. Kaya huwag kayo mag-alala, longevity-wise, matagal pong magagamit sa market ang iOS 18 or yung mga devices na until iOS 18 lang. I think for the iPhone 7 Plus, still usable siya for iOS 15 pero limited applications na lang, even iOS 16. iOS 17, ayan, marami pang support dyan. Kaya again, kung gagamitin nyo naman ito mga idol ang iPhone XR, lahat pa po ng application supported yan. Kaya matagal at matagal nyo pa siya magagamit. At yun na yung isang reason natin why should buy this device ngayon 2026, affordability. Kasi syempre, ang mga consumers natin ngayon, iba talaga, legit naman talaga. Yung iba, pangarap talaga magka-iPhone. Hindi ko sila masisisi dahil ako rin naman, nung bata ako, gusto ko talaga ng iPhone. Talagang pinaghirapan ko yan, pinag-ipunan ko talaga yan. Ako dati, ang mindset ko, mabili ko lang yung pinakamura na ma-offer ngayon sa market, bibiling ko yan. Pero syempre, kailangan din na yung bibilin ko is still magagamit ko ng ilang taon. And iPhone XR, pasok pa rin sa ganyang category. Dahil matagal nyo pa rin magagamit ko ang iPhone XR. Second reason why you should buy this device, yun na nga, processor. So, yung processor nito, matinik pa rin, in fairness, ang Apple A12. Compare sa mga processor ngayon ng Android. Yun na nga, 8,000 to 9,000 pesos na Android. Nakakita ka ngayon ng talamak na Unisoc T7250, anak ng Tokwa. Compare mo naman sa processor ng iPhone XR na Apple A12 Bionic chip, na isang flagship processor noong 2018 pero still kayang-kaya pa rin tumalo nito ng mga entry-level processor sa ganitong presyohan. Kaya iPhone XR, performance-wise ng Apple A12, kayang-kaya pa yan mga idol. Kaya niya pang tumalo ng mga entry-level 5G processor din. Ganyan ka-optimize, ganyan pa rin ka-powerful ng Apple A12. Again, with certain kind of limitation na ang A12. Don't expect too much when playing super-duper heavy games like WoA or Genshin Impact. Especially, ang isang factor dito ngayon na hihila sa performance ng XR, battery. Battery talaga mga idol. Kasi, yung battery kasi ngayon, hindi nyo na in-expect yung iba, majority, original na battery. Yung mismong battery ng XR. Usually, majority ngayon napalitan na. Consider na kasi, biruin mo 2018 yan, 8 years na yung device na yan. Makahanap kayo ng 100%, 90% na iPhone XR ngayon, aba, wala nang ganun. Parang loto na yun na swerte mo kung makakuha ka talaga ng legit na battery na ito. Na 90%, 100%, 8 years, di ba? Hindi ba kayo magtataka dyan? Kaya dito, sa mga legit sellers natin sa Green Hills, sinasabi nila na napalitan na yung battery. Pero ito itong iPhone 13 ko, iPhone 11, napalitan ng mga battery na ito. Ito, napalitan na battery nito. Pero, the performance is there. Nandun pa rin. Gumaganda pa rin yung performance dahil maganda yung pinalit nilang battery. Yun ang isang factor dito sa pagpapalit ng battery ng mga iPhones. Dapat, maganda yung pinalit na battery. Dahil pag pangit yung pinalit mong battery or basura yung pinalit mong battery, basura na rin ang magiging performance ng iPhone mo. Legit yan. Na-experience ko na yan before nung hindi pa ako sa Green Hills noon nag-vlog. Nagpalit ako sa certain location, monumento, ng iPhone na battery. iPhone 6s Plus yun. Anak ng Toko, pinalitan niya yung battery. Ang bilis malobat, ganun pa rin, mabagal pa rin. Binalik ko, inayos sila. Tapos yung pinagawa ko sa Green Hills ng after 2 years, kasi hindi ko na talaga siya magamit, aba nung binuksan nila, alam nyo nangyari, naka-scotch tape lang yung battery. So talagang nasa gumagawa yung magiging performance ng device mo. Kaya parati na pagbibili kayo ng unit, especially mga older iPhones, expect nyo yung battery nito makukompromiso na dahil napalitan na. At
acceptable naman na yan, mga idol. So, dito naman sa na nire-recommend nating mga sellers, 100% na legit naman din sila at very transparent sila pagdating sa mga palit na battery. And yung mga battery nila, yan din yung pinalit na battery sa mga iPhones ko. So far, the performance is okay naman. Ganon din naman, bumalik sa performance at hindi naging basura yung kanyang battery performance naman. So, yun, ang isang key factor dyan, syempre, especially sa gaming, sa iPhone XR is the battery performance. Kaya, will not recommend this smartphone na ngayon for solid gaming. Pwede siya ML, valid ML, Honor of King, COD, mga ganyan. Pwede yan, mga idol. Kaya na mani-mani. Kaya niya naman ng Genshin, kaya niya naman ng WoW, pero mabilis na ito mag-overheat, legit. Mabilis ito mag-overheat pag naglaro kayo. Hindi lang naman sa XR Ay, pati nga Pro Max, grabe. Ang bilis uminit niya pag naglaro kayo dito ng matagal. Like 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17 Pro Max. Nandun na yung factor na yan pag sa iPhone kayo naglalaro. Especially pinakaayaw ko dyan. Pag uminit yan, nag-auto-dim yan. Wala na kayong way para i-adjust yung brightness level niya. Nag-auto-dim talaga siya. So, yun. Second reason, processor still powerful naman compare sa mga ibang Androids today. Third reason, camera. 'Di ba? Ito yung nagpapunta sa akin sa Green Wilson kaya ako bumili ng XR ng 2020, ng 10R, sorry, ng 10R ng 2023. Nag-trending ang 10R dati dahil maganda ang camera. Especially ngayon din, maganda pa rin ang performance ng camera niya. Compare again sa mga budget Androids, 'di ba? Mas maganda pa rin, to be honest, ang camera ng iPhone XR with 12 megapixel single camera. Yung kanyang front-facing camera is 12 megapixel as well. Diba? So, makakapag-offer sa inyo to ng outstanding camera, even though wala siyang ultra-wide camera na, syempre, yun naman yung mga gusto ng ibang mga consumers. Pero the camera still, yung performance nito, napakaganda, flagship level pa rin in 2026. Fourth reason, eSIM. eSIM, di ba? eSIM, NFC, Apple Pay. Pwede kayo mag-Apple Pay dito, mga idol. So, kung gusto nyo ma-hype sa trend ngayon ng Apple Pay, again, ang Apple Pay, hindi lang naman for credit cards, for debit cards din. Like, pwede siya sa GoTime, Metrobank. Alam ko, mga Metrobank debit card, pwede rin in, ano ba? Union Bank. Diba? eSIM, mga idol. Sa presyong 8,000 pesos, pwede ka na mag-eSIM dito. Na yan na rin yung mga piniprefer ng karamihan ng consumers natin, eSIM and NFC, and of course, wireless payment. So, kung gusto nyo maka-experience ng Apple Pay, ayan, iPhone XR, the best na rin, affordable way to access Apple Pay. Final reason, mga idol, why should buy the iPhone XR is, of course, the operating system or yung system niya na iOS. Siyempre, kung gusto nyo ma-experience ang Apple ecosystem, ang napaganda or very user-friendly na iOS, ito, iPhone XR, maganda rin naman isa-suggest sa inyo. Even though iOS 18 siya, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, still, matagal pa rin yung magagamit ng iPhone XR. Legit yan, mga idol. Kaya kung gusto nyo na isang smartphone na very optimized when it comes sa user interface, sa lahat, kumbaga, okay na okay ang iPhone XR. Kumbaga, kung gusto niya ma-feel ang iOS, ito na ang affordable way din to get it dito sa iPhone XR. So, yun, mga idol, ating 5 reasons why you should purchase the iPhone XR ngayon 2026. Again, even though wala na siyang update, kung naghanap lang kayo ng isang smartphone or iPhone na very affordable ngayon 2026, na pasok sa inyong budget, okay na okay pa naman i-recommend ng iPhone XR. Siyempre, depende kung magkano nyo siya nakuha. Real talk. Kung makuha nyo siya ng above 10,000 pesos, medyo hindi na siya ganun kasulit dahil mas better na ang iPhone 12. Of course, iPhone 12 hindi na nakakalayo. 12,000, pwede ka makuha ng iPhone 12. 7,000 to 8,000 pesos with that kind of price tag na entry-level price is a good recommendation. So again, sa baba tayo bibili ng legit na iPhone dito lang sa ating legit seller, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. Bisita na kayo sa Stall XB02. Sabihin nyo lang na panood nyo yung vlog kay J-Vlog. Bibigyan kayo discount niyan. At kung naghanap kayo ng legit na chargers para sa inyong iPhone nila XR, nandito rin yan sa ating link, tap mo yung video. Diyan makakuha kayo ng legit charger. Dahil mura nyo lang makukuha siya. 500 pesos, meron ka ng legit charger para sa inyong iPhone. Sana nakatulong ito sa inyong mga idol kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone XR ngayong 2026.